mapagpalang umaga sa ating lahat mga kabisnes naming minamahal. Alright mga kabisnes. Medyo ano pa ako kagigising ko lang mga kabisnes. Oras ay 7. Ano oras na din? 7 o'clock mga kabisnes naming minamahal. Kung napapansin nyo po mga kabisnes, noong nag-vlog ako nung nakaraang hapon, gabundok yung mga labahin itong nakalagay dito mga kabisnes. Sobrang dami yun, pero ngayon ito na po siya mga kabisnes. Segregated talaga mga kabisnes. Malinis na yung paligid yan, malinis na lahat. So ito ipakita ko lang sa inyo. Ito puro brief yan. Ito puro pantalon ata ito, shirt. Ito puro mga sandok. Ito puro t-shirt, mga t-shirt, ganyan. Yan, segregated mga kabisnes. Ito basa pa, kumbaga isasampay pa lang ito mga kabisnes. Ito sampay na, puro kay iya naman to lahat. Ganyan si Makmak pag naglaba. Dito kay Tinay lahat yan. Puro dami yan. Puro sinampay yan mga kabisnes. Tapos dito, tapos ito puro tutupiin na yan. Dito nilagay yung iba. Sobrang dami kasi talagang labahin. Ito tutupiin na lang to. Tuyo na. Kumbaga galing niyan sa hanger, kinuha, nilagay mo na dyan, tutupiin. So ito isusunod din tong sasampay kapag natuyo tong mga nandito. Pag natuyo yan. Tapos dito napapansin ko mga kabisnes, sobrang linis na. Pagdating dito sa kwarto, yan, linis. Yaso tulog, malinis. Pagdating dito sa CR, malinis din. Yan, malinis mga kabisnes. Yan ang napapansin ko. Hindi yun natutulog si Makmak kagabi. Talagang buong magdamag nag-asikaso sa labahin. Tinapos talaga niya. Kaya pala sabi niya kahapon na bago kami pumunta dun sa center, sabi niya nga na pahingi daw ng pambiling sabon kasi maglalaba daw siya. Ito na nga, binira niya ng binira kagabi. Yan. Habang ako'y nag-i-edit kagabi mga kabisnes, ito pala yung tinarabaho niya. Tapos puro yung mga basahan sa kwarto, may basahan sa CR. Dito napansin mo, sobrang linis na kasi nga dito, tambak dito yung labahin. Ubos niya mga kabisnes yung labahin. Yan si Makmak pag naglaba. Segregate yan. Brief, short, t-shirt. Ganun siya pag naglaba. Diyan ako humanga kay Makmak pagdating pag naglaba. Yan, pagkatulad niyan, pag puro pulo lahat yan. Kikita mo dyan. Walang halo. Ganyan siya pag naglaba. Tapos pag damit ng pambabae lahat. Magsama-sama. Ganun siya pag naglaba mga kabisnes. Anga ako sa bata na to pag naglaba. Ganun siya kasipag. Talaga bilib ako ni Makmak talaga. Diyan ako humanga kay Makmak pagdating sa galawan ng bahay. Kaya nakakaya nga rin pagka dumi-dumi ka na naman dyan, magkita niya yan, magagalit yan. Sabi niya, kalilinis ko lang, madumi na naman. Yan, ganyan si Makmak talaga. Siya nga nagbukod tanging lalaki na pagka kumilos yan, daig babae, kumilos yan mga kabisnes. Yan nga lagi yung binababanggit sa vlog pa ng mga naunang mga na-vlog ko. Sabi ko nung ako binata, masyado akong masilan sa gamit, lalo na kung damit ko mga puti. Talagang kadalaba, babad muna bago ko yan siya talagang kusot. Di ba mayroong iba maglaba parang diretso lang, laba lang kaagad, kusot agad tapos sampay na. Ako iba, pag damit ko mga puti, binababad ko muna talaga yan, buong magdamag, saka ko pa yung sa labhan. Kaya pagka nalabhan talaga siya, sobrang puti, yung pang litaw talaga yung puti. Ganyan ako dati, pero ngayon kasi wala na, hindi ko na rin nagagawa yung mga ganyan kasi kumbaga lalo nung nagtrabaho na ako ay wala na, basta pag nailabhan ko na yan, tsaka hindi ko na rin si Mengay na rin bahala ka ako, hindi ko na rin nagagawa. Kumbaga si Makmak ang nakasunod sa aking
Ang pagdating sa ganyang pag naglaba nga segregated, ganyan talaga kasi ako dati. Si mama ko, yung mama ko, ganun yun pag naglaba din. Ayaw yung parang siyapol, hindi siya, ayaw niyang ganun. Si Makmak ang nakasunod mga ka-business sa mga diskarte na ganun. Siya ang nakasunod. Kasi ganyan talaga siya kumilos eh. Kahit sa ang parte ito sa bahayan, pag nagkumilos yan, makikita mo talaga sa baba, pag naglinis, ganun yun siya. Ito lang nga siyang kilos babae, kung kumilos, tingnan mo naman yan. Dito pala, makikita mo naman kung anong trabaho niya. Oh. Brief, short, ganun yan siya. Oh. Ganun yan siya pag naglaba. Nabilib ka nga ako sa bata na yan eh. Kaya ako minsan, sabi ko nga, pagka maghingi sa akin yan, di ako, nahiya akong tumanggi pagka kung meron lang din naman. Di ako sabay, lahat naman din sila. Pero, yun nga, si Makmak talaga iba yan siya. Parang maawa ka pag, minsan nga, hindi na nga kailangan pang humingi. Pag meron ako, siyempre masaya ka, di ba? Mak, merinda mo. Siyempre, maano ka sa bata. Dahil yung kanyang sipag, masuklian man lang din yung kanyang mga ginagawa na mo, gulat ako. Sabi mo, wala na dito labahin kagabing dami pa. Ayos. Ginising nga niya. Kaya nga ako nagising din eh. Ginising niya ako. Pa, punta ka sa church, sabi niya. May tayo ngayon, may activity, sabi niya. Nandun na, nakabihis na, nandun na sa church mga ka-business. Sobrang aga. Ganun siya ka sincero pagdating sa mga paglilingkod sa Panginoon Diyos. Sincero yung mga yan. Tapos, bakit lahat naman sila? Tapos yun nga, pagdating sa gawaing bahay talaga, di mo talaga maiisahan yan, di mo maiisa pagdating sa paglilinis. Naku. Parang kilos babae ito si Makmak eh. Kaya sabi ko, napakaswerte yung makapangasawa ni Makmak pagdating ng panahon. Kasi siya eh, may iba katangian niya pagdating sa bahay, sa paglilinis ng bahay. Iba talaga siya, para siyang babae talagang kumilos. Tsaka hindi yan siya titigil hanggat di tapos. Ganun nga, yun nga, sabi ko nga eh, ganun ako eh. Pagka mayroon akong isang bagay na gagawin na lalo pat muna simulan gusto ko tapusin talaga muna bago ako kakain, ganun. Tapusin ko muna yan bago ako kakain kung kinakailangan. Kung talagang kaya kong tapusin ko talaga. Kaya nga nung nakaraan makabis na, kung napapansin yung nakaraan na dati kong mga nauna kong vlogs, di ba, may vlog ako doon na nung nahirapan siyang parang nanigas ang kanyang katawan. Dahil isa din yun sa pagod eh. Sabi ko nga sa kanya nun, huwag kang magpuyat, kung kailangan ipahinga mo rin sarili mo, ipahinga mo. Kasi yun nga yung time na yun, naglaba din yun siya nun eh, na sobrang dami na hindi siya tutulog, nagdamag. Inabot siya ng kinabukasan magdamag. Yun, nagkasakit siya nun eh. Kaya ito na naman, hinataw na naman niya, yun na naman, delikado na baka mamaya, na naman. Kasi nagdamag, walang tulog. Siya ang naglaba, gawa ng mama nga niya ay nahimatay kasi yan si Mingay nung nakaraan, nung isang araw nahimatay kasi yan ng mama niya, kaya na siya na mismo ang tumulong mga ka-business maglaba. So yun po mga ka-business, hanggang dito lang muna mga ka-business, dahil ako pupunta rin mo sa church mga ka-business kami minamahal. Alright, pabalikan po namin kayo mga ka-business. So yun po mga ka-business, yan na nga mga ka-business, tapos na yung paglalaban ni Makmak. Okay na. Sampay niya na yung ibang mga isasampay. Sobrang dami talagang ilaban si Makmak mga ka-business. So yun po mga ka-business, may maalala lang ako. May vlog ako doon sa kung kami ay nag-adventure mga ka-business. Kung naalala nyo po yung talagang lumulusong kami sa mga putikan mga ka-business na may minamahal.
Meron akong vlog doon mga ka-business na yung nag-vlog ako na sobrang dilim, no? Sobrang dilim talaga. May ilaw naman kami pero tinitipid-tipid ko lang kasi mga ka-business yung ilaw namin kasi nga gabi, siyempre gabi na yun mga ka-business, mga siguro either mga 7 o'clock na ng gabi. Siyempre pag bukid talaga magandang oras, sobrang dilim na eh. Pero yung pinunta namin doon may solar naman yun mga business. Tapos nag-vlog ako doon kasi wala akong vlog eh. Sabi ko mag-vlog ako dito. Kwentuhan lang, kinakwento ko lang yung mga ganap-ganap namin doon sa aming mga pag-adventure mga ka-business. Na kami ay talagang lusungan sa putikan mga ka-business. Then siguro napanood nyo naman po yung adventure namin na yun. Marami kami nagmumotor na lumulusog kami sa putikan, and then nagluluto si Kuya Business ng laing, sarap na ng kain namin nun eh. Doon kami nagpansamantala nagpapahinga. Pagkatapos ng nakapagluto ay nagpahinga sandali. Tapos umuwi din kami noon kaagad mga ka-business, hindi naman kami nagtagal doon. Parang nagpahinga lang kami doon. So habang nagpapahinga doon, tapos na kami kumain noon eh. Habang nagpapahinga kami ay yun nga, nagpa-vlog ako doon kasi di naman kasi pwedeng magsabay-sabay kaming matulog, kumbaga. Tsaka hindi rin ako inantok noon kasi parang lagi ko naisip bakit nakakatuwa yung ginawa namin bagaman pagod. Natutuwa talaga ako sa sarili ko mga business kasi first time kong ginawa yun eh, yung mga ganong adventure na talagang lusungan sa putikan. Bagaman sabi ko nga sanay ako sa bundok, pero yung pagmumotor na nandun sa mga putikan, hindi pa ako ganun ka expert pagdating sa ganun, pero nagulat din ako sa sarili ko na nakayanan namin, nakayanan ko yun. Tapos sobrang saya ko mga business, bagaman andun yung hirap yung aming dinaanan namin, sobrang hirap, pero masaya ako mga business. Di yun na nga, habang nandun ako sa nagbablog ako doon, sobrang dilim, ang tanging gamit ko lang yung ilaw nga yung nandito sa noo. Di habang nagbablog ako doon, mahaba pang oras eh ang pagbablog ko, kwento-kwentuhan ako doon. Yun po mga business, sabi ko nga ay panoorin niyo po yun mga business. Panoorin, i-explain ko lang. Ngayon ay habang nagbablog ako, hindi kasi ako gumagamit ng ilaw nun eh, tinipid-tipid ko nga lang yung ilaw. Tapos biglang may narinig akong ingay dito sa likuran ko mga business. So wala lang, parang ko lang. Pero bagaman mayroong kaunting kaba, pero sabi ko, sanay naman ako sa bukid, yung maglalakad ng madili, sanay ako dyan, walang problema sa akin. May narinig ko hindi ko parang, hindi ko malaman kasi nasa likod ko yung bahay na, hindi ko malaman kung isang hayop ba na, yung parang, siyempre sa kagubatan, may mga hayop dyan na, minsan, umuungal, ano bang tawag niyan? Ano bang nag-iingay, sabi ito, nag-iingay. Or either aso, or either ibon na, mga ganun ba? Pero sabi ko, parang ano itong ingay na rinig ko sa likuran ko? Hindi. Marap ako doon, tapos ang tanging ginamit ko lang na yung camera GoPro lang, hindi talaga makikita, sobrang dilim. Hindi ko na rin inilawan kasi yung ilaw ko tinitipid-tipid ko eh. Pero di naman ako totally yung natakot ako. Tapos binanggit ko po yun mga ka-business doon sa mga kasama ko. Tapos sabi naman ni Bornok mga ka-business, narinig niya na raw yun, tapos hindi naman daw niya pinapansin. Sabi ko, narinig mo na pala to. Sabi ko, pakinggan mo, kasi inano ko sa GoPro. Narinig ko na yan kanina, hindi ko lang pinapansin. Tapos pinaparinig ko rin kay Bay. Tapos kay Papa Dins, pinaparinig ko rin. Tapos, ni Kuya, pinaparinig ko rin kay Kuya. Tapos ngayon, ang ginawa ni Kuya, tumayo si Kuya kasi nagpahinga yun siya, dapat yan doon sa may cottage sa may lamesa doon, nagkakahiga doon. Tapos tumayo si Kuya, sige nga, tinignan ni Kuya mag-isa doon. Inano niya,
iniilawan niya, nag-idala siya ng ilaw doon, tapos pinasok pa nga niya yung CR, wala naman siya nakikita ron siya, wala naman eh. Sabi ni Kuya, wala naman eh. Si Kuya kasi di matatakutin yan eh. Tapos sabi ni Kuya, wala naman. Sabi ko, siguro maaring ano nga lang yan, yung maaring mga ibon or either yun nga, isang uri ng hayop na nasa kagubatan ba, na nag-iingay. So wala namang mga kasama ko, di naman natakot, wala namang ano. Pero nakakatawag pansin kasi doon sa vlog ko. Nakakatawag pansin doon sa vlog ko kasi dinig talaga eh. Dinig talaga mga kabisnes. So ito yun mga kabisnes. Panoorin nyo po ito. Panoorin nyo ito at pakinggan nyo ito yung nasagap ng ating camera, no? Narinig na nasagap ng ating camera mga kabisnes. Pagpasensyahan nyo po ang vlog nito dahil sobrang dilim talaga kasi nga hindi ako nag-iilaw. Tsaka sabi ko nga hindi naman ako takot sa dilim eh. Hindi naman takot. Sanay ako sa ganyang mga madidilim na yan. O, sa probinsya dati maglakad ako walang ilaw-ilaw eh. Okay lang sa akin nun. Sabi ko nga panoorin nyo po ito mga kabisnes. Yun nga, pagpasensyahan nyo dahil sobrang dilim talaga. Sobrang dilim talaga. Ang tanging maririnig nyo lang yung aking boses. So ito po yun mga kabisnes. Ito po yung naging ganap noon nung ako'y nag-vlog mga kabisnes. Panoorin po ninyo. Napakadilim mga kabisnes namin minamahal. Hindi na natin hagit ng ng ilaw mga kabisnes. Maliban na lang kung itututok mo siya tulad nito. Yan po ay tawag nito yung pole na small pole na itong bagsakan lang naman siya mga kabisnes. Mga kabisnes namin minamahal. Yun po mga kabisnes. Panoorin nyo po yung aming adventure, no? Kumbaga ano yan, unang salyada namin mga kabisnes, doon pa lang hirap na, no? Pero nung papunta doon ay nung unang salyada medyo palusong, okay, pero yun nga, napakaputik, no mga kabisnes, sobrang putik talaga. Pero nung pag-akyat namin doon sa pangalawang salyada na, so isa-isa kaakyat naman kami, sa awa ng Diyos lahat kami nakaakyat. Pagdating doon sa pangatlo mga kabisnes, sa pangatlong salyada na, eto na ngayon ay unang nag-attempt si Kuya muna inuna namin, and then pagkatapos doon ay nagkaroon kami ng doon na stopball kami ron mga kabisnes, no? Na stopball kami ron. So nung na-stopball kami ron, so sabi ni Kuya minabuti na lang na sorbihin muna ang kasunod pa, no? So doon sa pangatlong salyada ay medyo hirap na kami doon, no? Minabuting sorbihin muna. Sabi ni Kuya, sige sorbihin muna natin. So sinurbay. Tapos ang tumagos nga silang tatlo na lang, si Bay Papaya, si Kuya at saka si Kuya Damo. Tatlo silang pumunta doon sa pinakadulo, pinuntahan nila. Kanya lang di talaga kinaya mga kabisnes, hindi na kaya talaga. So nag-declare lang na huwag na natin ituloy muna mga kabisnes. So yun na nga, pansamantala muna kami nagpapahinga dito mga kabisnes. So dito muna kami pansamantalang nagtatambay mga kabisnes kasi gawa ng nagpapalipas muna ng pahinga muna ang tropa. Kasi gawa nga ng napakahirap yung aming dinaanan kanina. Talaga sadyang hindi biro, napapagod talaga kami. So ang ginawa namin ay pansamantala munang nagpahinga dito at nagsaing. Yun, mapanood nyo po yun mga kabisnes, ang kabuang vlog doon sa Kabisnes Official, ano po mga kabisnes. So yun lang naman mga kabisnes, yung mga ganap dito sa aming lakad ngayon. Pagpasensyahan nyo na po ha, wala talaga kayo makikitang mukha ko, tanging boses nyo lang po ang inyong maririnig. Boses lang po ng Kagwang Buknoy Official.
Sadyang napakadilim talaga rito. Kasi dito ay ang tanging pinakailaw lang nila dito ay solar lang. So ito, pag nalubat itong hawak-hawak ko na to, wala na talaga kang ilaw, mga kabisnes. So yun, dito lang, tambay-tambay na lang muna tayo dito, mga kabisnes na minamahal, habang nagpapalipas muna dahil yung ibang tropa ay nagpapahinga na rin, no? Mangilan na lang yung nagkukwentuhan doon, sila si Baya ata yun, saka si Bornok, no? Nagkukwentuhan sila. So dito na lang muna kaya ako, upo na lang muna kaya ako dito sa bato. So, mga kabisnes, tambay lang muna ako rito, mga kabisnes na minamahal. Ayan, nakikita niyo na po yung mukha ko, mga kabisnes. Ayan po, mga kabisnes na minamahal. Dito lang ako nakaupo. Ano ito yung tag nito, ang may-ari nitong dito sa likod, ano tong sa likod yung tawag nito, yung bang pinakatinant yata dito niyan, yung nagbabantay dito sa buong paligid ng ilog, no, mga kabisnes. Ayan. Kasi kanina nung dumating kami rito ay may isang nagbabantay dyan dito may isang nagbabantay dyan. Ayan. Ano kami, kinausap din kami. Sabi nga, saan kayo punta? Dito lang. Sa saing lang kami. Galing nga kami sa bundok. May pinuntahan, no? Tapos sabi niya, sige, pumayag naman na magtambay muna kami dyan sa pinaka-cottage, mga business. So yun, at enjoy ang lahat. Napakasarap sa pakiramdam na nagkakasama pa rin kami hanggang ngayon, mga ka-business. Bagaman hindi na kami tulad nung dati na marami, no? Ang ilan-ilan na lang kami, mga ka-business, na mga kagwangs. Pero sama-sama kami. Kung sino man yun nandito sa amin ngayon, masaya kami sa ginagawa namin, mga ka-business, mga ganitong adventure na ano din ako, na-enjoy talaga ako kasi ngayon ko lang naranasan to yung mga ganito na marami kang kasama nagmumotor na napasabak ka sa mga ganong daan at sadyang hindi talaga biro, hindi talaga kakaiba talaga at buti sana kung ang mga motor namin ay mga enduro. Hindi pa enduro yan dala namin, yung mga motor lang na yung ika nga pampurmahan nga yung mga motor na dala na makasama ko, maliban yung sa akin. Yung tanong sa akin talaga pangharabas talaga yan, pati yung kay Damulag. So yung sa mga kasama ko ay pampurmahan yan pero totoo lang, talagang bira kung bira, talagang banat kung banat, talagang talagang akyat talaga. Bilib ako bilib ako rin ako sa mga kasama ko kila kuya, si kuya, bilib din ako kay kuya, kay Papa Dins talaga naman. Yun, kaya naging masaya ang aming lakad kanina, bagaman sadyang napakahirap ang dinadaanan namin, pero masaya, mahirap na masaya. So yun po, mga ka-business. So i-off ko na to kaya tinitipid ko rin yung ilaw, mga ka-business na minamahal. Pagpasensyahan nyo na po, na lang ang ilaw, gagamitin ko yung ganito lang, may silaw man lang ba, mga ka-business. Kasi sayang yung sayang yung natin, kasi itong ilaw na ito ay AAA battery, mga ka-business. AAA battery siya. Yan. So makikita nyo dyan, mga ka-business, sa tanging ilaw na kulay pula lang. Yan, nandyan kasi sa noo ko yung nilagay yan mga ka-business. Yan, sa noo ko nilagay. Yan. So tanging busis lang ang marinig nyo po, mga ka-business, na naming minamahal. Yan. So pahinga lang. Yung mga kasama ko nagpagpahinga na. Si kuya nakapagpahinga na, si Papa din nag-relax na doon, midlip na. So hindi naman kasi kami pwedeng magsabay-sabay ding matulog, kasi hindi talaga pwede, mga ka-business. Po, kailangan talaga palit-palit. Sus, ito palaka, binigay palaka ata yun, mga ka-business gulat naman ako doon, hindi hira yan. Ayan, mga ka-business, yung bahay yun
tawag na ito, yung siguro pinakamayari dito yan, ayun, ayun, may solar doon sa ibabaw, napakahina lang ang ilaw, nakaka-business. Bahay kasi yan eh. Ang pinaka-ilaw nila dito is solar lang talaga, as in nakaka-business. Yan, tambay lang tayo dito, nakaka-business namin minamahal. Wala yan, wala 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 ano yun mga ka-business? Wala oh, mga ka-business, narinig nyo po yun? Yun oh, oh, narinig nyo po mga ka-business? Yun oh, narinig niyo po? Narinig niyo po mga ka-business? Hindi na maabot ng ilaw mga ka-business. Kayo na po ang mag-ano mga ka-business. May narinig po talaga ako. Ayan o. Ang bihiraan ko ngayon. Ano? Ano yan mga ka-business? Pamilyar na pa ba yung tunog mga yung ano? Tunog? Ano? Ano? Di mabot ng ilaw mga ka-business. Di mabot ng ilaw. Ano kaya yun? Ano? Ano? Umabot ng ilaw eh. Ay mga kabis, narinig nyo naman siguro eh. Nandun sa kabilang pader. Nasa kabilang pader. Parang may kapirasong kwarto. Kwarto o CR. Ano kaya yan mga ka-business? Ano kaya yan? Kinakabahan ako ah. Mga ka-business, lalayo muna tayo dito. Lalayo muna tayo mga ka-business. Kinakabahan ako. Sana ba yung ilaw ko? Lalayo muna tayo dito mga ka-business. Nakakatakot. Kinabahan talaga ako, hindi biro mga ka-business, kinabahan talaga ako. Kasi ano eh, tawag nito, nag-iingay. Hindi ko alam kung may tao o ano. Hindi ko alam kung tao o parang may tao na nakakulong, ano ba yun? Ang dilim kasi di makita mga ka-business eh. Sobrang dilim talaga. Naku, yung mga kasama ko tulog na. Sana yung mga kasama ko. So po mga ka-business, pagpasensya nyo na po, hindi po mga ano, dito na lang muna ako sa cottage mga ka-business. Ano ko lang yung ano, parang gising pa pala si Burnok. Teka lang, puntahan ko muna si Burnok mga ka-business. Puntahan ko muna, gising pa sila by papaya ata. Right, mga ka-business namin minamahal. Tayong lahat ay magkakasama.
Pagkat mayroon kayo heart of gold, mahal namin kayo, mahal namin kayo. Pinunukan my heart of gold, mahal namin kayo, mahal namin kayo. Minahal kayo ng mga tao kahit sa panig nitong mundo. Pagkat mayroon kayong heart of gold, mahal namin kayo, mahal namin kayo. Keep it for a heart of gold, mahal namin kayo. Pinunukan my heart of gold, pagkat mayroon kayo heart of gold, mahal namin kayo, mahal namin kayo. Give it for a heart of gold, mahal namin kayo. Pinunukan my heart of gold, mahal namin kayo. Ang dami mong natutulungan, hindi ka nag-aalinlangan. Pamilya at pangkabuhayan, tunay kang ang maaasahan. Mahal namin kayo, pinunukan my heart of gold, mahal namin kayo. Mga gawa